Maayong adlaw! Isa na naman pong kuwentong ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago po yan, hello po kay Helen Cañete, Annalyn Protasio na lagi daw pong nag-aabang ng upload. Hello ma'am, shoutout po sa iyo dyan sa Macau, China. Erlina Valiente from Negros Occidental. Chuna Guzman. Juliet Pugay. Fe Capadusa from Iloilo. Gonzales Dalia from Bacolod. Mary Rose Morante from Saudi Arabia. Gloria Bacunan from Pangasinan. Vicky Adolacion. Ligaya from Ozamis City. Zaida Manoy. Imelda Magno from Spain. Helen Manzano Fribaldos. At kay Jaisal Kimki from Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon, please fasten your seatbelt dahil sisimulan na po natin ang kwento na isinulat ng isa sa ating mahusay na manunulat, Waves of Time. Nanginginig na nakatingin si Liza sa kinaroroonan ni Carla at sa asawa ning si Mark na ngayon ay may malalaking ngiti habang nakatingin ng diretso sa kaning mata. Ang mga nakakainis ng ngiti ni Carla ang tumatak sa isipan ni Liza habang siya'y nasa bingit na ng kamatayan niya. Bakit nagawa niyo sa akin to? Anong kasalanan ko sa inyo para pahirapan niyo ako ng ganito? Tanong ni Liza habang nakahawak sa isang malaking ugat. Hirap na siyang kumapit pa at anumang oras ay makuhulog na siya sa napakalawak na ilog at napakalalim. Anong kasalanan mo? Ang mabuhay ka rito sa mundo bilang isang dakilang tangat ultu-utu, Liza. Akalaan mo ng tiwala ka sa akin ng walang pag-aalinlangan at hindi mo man lamang nahalata na mas mahal na ako ng asawa mo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Carla sa kabuuan ng asyenda at sabay halik sa labi ni Mark na asawa ni Liza. Wala akong maintindihan. Bakit ginagawa mo sa akin to? Hindi ba tayong mabuting kaibigan naman ako sa'yo? Mark, naging mabuting asawa ko sa'yo. Pero bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Kasal tayo, Mark. Why did you choose to betray me? Hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos sa'yo? Ang kasal natin ay may basbas ng pare at may mga taong malalapit sa atin. Saksi ka rin doon, Carla. Pero bakit ganun? Bakit ganito na lang sukli niyo sa akin kung noong panahon kailangan niyo ng tulong ko? Hindi ako nag-atubiling tulungan kayo. Sinabi ko bang tulungan mo ako, Liza? Hindi ba't nagkusakang lumapit sa akin para tulungan ako? At ang kapalit ay ang pagpapakasal ko sa'yo? Pumayag ako dahil akala ko ay mayaman kayo. Pero mali pala ako. Dahil ang totoong mayaman ay si Carla at hindi ikaw. Kaya ano bang silbi mo? Wala akong mapapala sa'yo. Mas mabuti pang mamatay ka na lang para maging masaya ng pagsasama naming dalawa ni Carla. Tila hinampas ng malaking tubo ang ulo ni Liza sa narinig. Naramdaman niya rin ang paninikip ng kaning dibdib. Hindi niya maramdaman ang sakit dulot ng heels ni Carla na nakaapak na pala sa kamay niyang nakahawak sa ugat upang hindi siya tuluyang mahulog. Para sa kanya, mas masakit pa rin ang mga narinig niya mula sa bibig ng mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Alam niyo, habang paunti-unti niyo akong pinapatay dito, ay maraming realization ang pumapasok sa utak ko. Tama nga sila. Kung sino pang pinagkakatiwalaan mo, sila pa yung mga tatraidor sa isa huli. At kung sino pang tinuring mong kaibigan, ay siya pang tutuklaw sa iyo. Isa lang mapapayo ko sa inyo, Carla at Mark. Siguraduhin yun na sa oras na mahulog ako sa malalim na ilog na yan, ay iaahon niyo ako ng walang buhay. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong magiging bangungot sa inyong mabuhay sa mundong to kapag binuhay niyo ako. Kasabay ng malakas sa pagtawa nila Carl at Mark ay siyang pagtulo ng luha ni Liza habang unti-unting naramdaman ang pagbagsak niya sa ilog. Makalipas ang 3 taon, nagising si Liza sa loob ng isang hindi pamilyar na kwarto. Ang malamdam na ilaw magmula sa ceiling ang unang bumungad sa kanya. Nang ilibot ng kaning paningin, nakita niyang isang nurse na natutulog sa couch.
Nasaan ako? Hindi ba't patay na ako? Anong ginagawa ko rito? Hindi ba ako namatay kaya kinulong ako nila Carl at unti-unting pinapatay gamit ang pagturok sa akin ng kung ano-anong gamot? Kaya may nurse na nakabantay sa akin? Sunod-sunod itanong ni Liza sa kanyang sarili. Ngunit kunutang noon niya nang maramdaman niya ang panghihina nang sandaling maupo siya. Tinanggal niya rin ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. At nang akmang bababa siya ng kama, pumasok ang isang doktor base sa suot nito. Gising ka na. Hindi makapaniwala ang tura ni Athena, ang personal doctor na nag-alaga kay Liza. Agad niyang ginising ang nurse na nagbabantay kay Liza. Kagaya ng reaksyon ni Athena, gulat din tong napabalikwas at napalapit sa gawin ni Liza. Bakit gulat na gulat naman kayo? Bawal ba akong magising? Yan bang utos nila Carla at Mark sa inyo? Who's Carla and Mark Vale? Sila ba ang rason kaya ka na-coma for 3 years? Sila bang nagtulak sa'yo sa ilog kung saan ka nakita ng mga mahanging isda? Ano bang pinagsasabi mo, Doc? Sinong Vale? At ano ka mo? 3 taon akong na-coma? Parang hindi naman kapani-paniwalang 3 years na yan, Doc. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ha? I'm telling the truth. And what? Hindi mo kilalang sarili mo, Vale? Hey, that's foul, ha? Wala naman ako nakita sa record mo na sana may amnesia ka. But it's still possible that you have amnesia. But I think you're okay now. Stop the act. Ikaw ang manahimik dyan, Doc. Hayaan mo akong makauwi sa amin dahil may papatayin pa ako. And stop calling me Vale, okay? My name is Liza, not Vale. Agad siyang pinigilan ni Athena nang sandaling lalabas na sana siya. Hinila siya nito sa harap ng napakalaking salamin. At doon halos matumba si Liza dahil ibang mukha ang nakita niya. Hindi ito ang dati niyang mukha. See? Ikaw si Vale. Sinong Liza naman yung tinutukoy mo? Yun bang kasabay mong nakuha sa ilog? Nako, wala na yun. Patay na yun. At posible namang magkapalit kayo ng kaluluwa. Dahil sa palabas lang nangyayari yun. Kaya tama ng pagiging confused sa sarili. Stay here and I will call Sir Leo. And I will inform him that you're awake. Teka, I think I've lost so many memories. Please tell me, sino ba ako? Anong buong pangalan ko? Paano ba ako napadpad rito? Si Sir Leo na lang magpapaliwanag sa iyo niyan. As of now, magpahinga ka muna. Dory, hindi ako masamang tao. Mukhang may amnesia ka dahil nakalimutan ng best friend mo kung bruha ka. Tuloy na ngang nanghina si Liza. Gusto niyang malaman ng lahat pero hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa at kung sino ang layong sinasabi niya. Wala siyang ideya. Samantala, hindi na mala ni Liza na nakatulog na pala siya. Naalimpungatan lang siya nang maramdaman niyang may mainit na palid na humawak sa kanyang noo. Who are you? Tanong ni Liza sa isang lalaking nakalungaw sa kanya. Isang morenong lalaki na naka-business attire ang ngumiti sa kanyang harapan, kaya nakaramdam siya ng kaba. I said, who are you? Pag-uulit pa ni Liza, ngunit muling ngumiti ang binata sa kanya at tinaas ang 2 kamay nito. Oops, calm down. I'm not a bad person. I am the one who saved your life, Liza. Kilala mo ako? Pero paano? Hindi ko nga makilalang sarili ko dahil sa mukhang meron ako ngayon hindi ako pamilyar kung sino ba to. Please, explain everything to me. Masyado ko naguguluhan sa nangyayari. Shh, calm down. First, let me introduce myself to you. I am Leo Mendez, and you're Director Vale Cruz, isang makapangyarihang investigador sa buong Pilipinas. Nakoma ka ng 3 taon because of the incident that happened 3 years ago too. At paano kayo nagkapalit ng identity ni Vale? Simple lang. Ang totoong Vale ay namatay dahil sa'yo. Nasa undercover mission siya sa sarili niyang kagustuhan. Because Vale is your relative. At nalaman niyang sitwasyon mo sa kamay ng mga taong yun. You mean, all this time, alam niya lahat ng nangyayari sa akin? Tumango naman si Leo. Yes, magmula nang mahawakan niyang kasong kinasasangkutan ng dati mong asawang si Mark.
Dati? Dahil 1 buwan pa lang matapos kang mamatay, ay naging ganap na silang mag-asawa ni Carla, ang matalik mong kaibigan. Napakuyom ang kamao ni Liza at naramdaman muli ang galit sa kaning dibdib. Mga munang hiya sila. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila sa lahat ng kasamaang ginawa nila sa akin. Dapat lang. Let me continue the story. Halos 2 linggo bago makuha ang katawan yung dalawa ni Vale. Pareho nang inaagdas ang katawan niyo at hindi na kayo makilala pa. Sabay kayong nakita ng mga mangingisda habang palutang-lutang ang mga katawan niyo sa lawa. Malapit sa hasyenda ng mga Hernandez. Sa hasyenda ng best friend mo. Abuti na lang at si Athenang naka-autopsy sa katawan ninyo. At nalaman niyang may pulso ka pa. Kaya she did her best para buhayin ka. Paano may pulso pa? 2 weeks nga akong palutang-lutang sa ilog, di ba? Paano nangyari yun? Huwag akong tanungin mo, Liza. Pasalamat ka lang talaga dahil mahal ka ni Lord. Kaya binigyan ka pa ng second life para mabuhay at mabigyan ng hustisya ang nangyari sa inyong dalawa ni Vale. Paano nga pala namatay si Vale? Paano siya napadpad sa ilog na yun? Bumalata ang lungkot sa mukha ni Leo dahil sa tanong ni Liza. Iyon ang hindi namin alam at patuloy pa rin naming inaalam. Ang buong team ay alam kung sino ka, kaya huwag kang mag-alala. Maging si Athena ay aware na hindi ka si Vale. But she's still grieving her best friend. Kaya let her be close to you. Siya rin ang nag-surgery sa'yo para palitan ang mukha mo ng mukha ni Vale. Pero bakit? Bakit yung pinalitan ng mukha ko ng mukha ni Vale? Anong purpose ninyo? Wala ba kayong respeto sa pumanaw na? Hey, I respect Vale, okay? Pero siguradong ito rin ang gusto niyang mangyari. Because you, as Vale Cruz, mas mapapabilis ang pag-iimbestiga natin sa totoong nangyari. At mas mapapabilis ang pagpapakulong mo sa dati mong asawa at kaibigan. Hindi mo ba gustong makaganti ha, Liza? Bigla namang natahimik si Liza. Dahil kung siya ang tatanungin, gusto niyang maghiganti at iparanas ang hirap na pinagdadaanan niya. Give me more time to think about that, Leo. Mahina pa ako at kailangan ko pang magpahinga bago tayo magsimulang magplano kung paano natin sila unti-unting pababagsakin. Saad ni Liza kay Leo na siyang kinangiti naman ito. Ihintayin ko ang balita galing sa Liza. As of now, kailangan mo na kitang iwan dito. Don't worry, nasa bahay ka ni Vale, kaya safe ka rito. Sana after 1 week, tuluyin mo nang mayakap ang buhay ni Vale. I'm willing to help you, Liza. Ang sinabi na yun ni Leo ay nakapagpalakas ng loob niya at mas lalo siyang naging porsigido na mabalik ang kaning lakas. Makalipas ang 1 linggo, tuloy nang bumalik ang lakas ni Liza sa tulong ni Athena na laging nakaalalay sa kanya at kay Leo na halos araw-araw siyang binibisita para lamang magbigay ng update tungkol sa plano nila. Kasalukuyan sila ngayong nasa bahay ni Vale na pag-aari na ngayon ni Liza dahil tanggap na ng buong pagkatao niya simula nang magising siya ay siya na nga si Vale at hindi na si Liza. Sigurado ka bang maayos ang pakiramdam mo, Liza? Kaya mo na ba talagang pumasok sa trabaho at magpanggap na si Vale? Baka sa mukha ni Athena ang pag-aalala. Pinaliwanag din ito kung bakit Vale ang tawag niya ng unilang pagkikita. Hindi kasi alam ng nurse na hindi si Vale ang nasa kwartong yun. Kaya ko na. Don't worry. Magaling kang doktor. Kaya napabilis ang pagaling ko. Napaubo naman si Leo upang makuha ang atensyon nila. Humarap si Liza at kinuha ang isang folder na inabot sa kanina ni Leo. Nakapaloob dyan ang ginawa naming plano. Pero kung may iba ka pang ideya kung paano mo sila gagantihan, you can add there. Pili ang ngumiti si Liza at humarap kay Athena. Gusto ko sana silang takutin sa pamamagitan ng pagpapadala ng nakakakalabot na mensahe. Pero kailangan ko ng tulong mo, Doc. Alam kong may mga dugo kayong reserba sa lab ninyo. Pero bang akin na lang yun? Dugo? Anong klaseng dugo? Wala kaming stock ng dugo ng tao. Puro hayop lang nasa lab namin eh. Kahit dugo ng manok ay ayos na po sa akin, Doc. As long as magmumukhang totoong dugo to. Anong balak mo, Liza? Gusto ko silang unti-unting alisan ng karapatan para maging masaya at magkaroon ng katahimikan ng pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ayaw kong ako lang makaranas ng dilubyo. Gusto kong iparamdam sa kanila kung gaano ko takot mamatay ng gabing yun.
Ngunit hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko dahil mahina ako. Gusto kong makita kung paano maging miserable ang buhay nila sa mga kamay ko. Gusto kong gamitin ng iba't ibang klase ng paghihiganti para lang masatisfy ako. At anong gawin ko? Hindi maalis ang galit ko sa dalawang yun, Leo. Hindi na malaya ni Liza na unti-unti na palang bumuhos ang luha niya. Unti-unti rin niyang naramdaman ang pagkadurog ng kanyang puso. Hindi niya na mahal ang dating asawa, ngunit nananatili ang sakit sa puso niya dahil sa panloloko nito. Habang patuloy siyang umiiyak, ay naramdaman niya ang marahang paghagod ng kamay ni Leo sa kanyang likod. Hinawakan naman ni Athena ang kamay ni Liza habang inaalo ito. Gawin mong gusto mong gawin, Liza, para mawala lahat ng galit mo. Hindi kita mapipigilan sa mga plano mo. Pero sana tulungan mo kaming makuha rin ang hustisya sa pagkamatay ng totoong Vale. Makakaasa ka, Leo. Gagamitin kong kapangyarihan ni Vale pagdating sa batas para maparusahan ng mga may sala at maipakulong ko sila Mark at Carla. Thank you. And about sa plan namin, papayag ka bang maging business partner ko? You know, for the past 3 years, naging mabigat na karibal ako ni Mark pagdating sa negosyo. Kaya malalim ang galit niya sa akin. Balak mo bang talunin siya pagdating sa negosyo? Oo. At sa tulong mo bilang Vale, sigurado akong mabilis ang ating mapapabagsak ang negosyo nila. Dahil malaki ang tiwala sa ng mga negosyante pagdating sa pag-handle ng kumpanya. Sige, kailangan ko rin ng guidance mo pagdating sa trabahong gagampatan ko as Vale. Hindi naman mahirap para kay Liza ang propesyong meron si Vale dahil lingid sa kalaman nila Carl at Mark. Natapos ni Liza ang pag-aaral niya sa abogasya at pasado siya sa bar exam. Ngunit hindi niya ito nagamit kailanman magmula nang napangasawa niya si Mark dahil hindi siya panayagang magtrabaho nito. Kinabukasan, pumunta si Liza sa kumpanya na pag-aari ni Leo at hindi na maiwasang humanga na sobrang laki at lawak nila. Sobrang lago rin ng kumpanya ni Leo. Ang big time mo pala, Leo. Kaya siguro hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako noon dahil barya lang sa'yo lahat ng gastusin ko. Biro pa ni Liza kay Leo nang makapasok siya sa opisina nito. Mas big time ka na nga yata dyan, Liza eh. Hindi Inampon nga lang ako ng pamilya nila Carla eh. Pero sa huli, trinaydor din ako ng mga yon. Well, hindi naman talaga mawawala yan sa buhay ng mga tao. May mga ganyan talagang nilalang na dadaan sa buhay natin. Yung tipo ang gagawa ng masama sa'yo ay yung taong malalapit lamang sa atin. Yeah, kaya nagsisisi ako nagtiwala ako sa kanila. I've never imagined being betrayed by my own husband and best friend. Kaya nga narito ko sa opisina ko para simulan ang paghihiganti sa buhay nila. Huwag kang mag-alala, Liza. Alam kong makukuha mo rin ang hustisyang nilalaban mo. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa ni Leo, nagsimula na itong ipakilala si Liza sa mga bagong shareholders ng kumpanya bilang Vale Cruz. Hanggang kumalat ang balita ng isang Vale Cruz ay pinasok na ang business industry. Sinamahan rin siya ni Leo papunta sa magiging trabaho niya sa isang maliit na building. Naroon ang mga katim ni Vale kung saan ang tanging hiling ay mabigyan ng hustisya ang mga kliyente nila. Nagsimula nang magtrabaho si Liza. Simula sa pinakamaliit na detalye tungkol kay Vale hanggang sa kung paano nito nalaman ang sitwasyon niya sa kamay nila Carl at Mark. Liza, handa ng mga dugong hinihingi mo. Dugo to ng mga manok ha, but don't worry. Ginawan ko ng paraan para maging kaamoy ng dugo ng tao. Balita ni Athena kay Liza isang umaga. Talaga? Pwede bang sumama ko sa lab mo mamayang gabi? Gusto ko nang simulan ng pananakot sa kanila, Athena. Samantala, sa kabilang dako, naroon sina Carl at Mark na nakangiti habang nanunood ng movie sa loob ng bahay nila. Alam mo, magmula nang mamatay si Liza, nawala lahat ng malas dito sa bahay mo, Mark. Mukhang si Liza lang talagang malas sa buhay mo. Sa tingin ko nga'y tama ka Mabuti na lang at naisipan mong patayin siya. Sinamaan naman ni Carla ng tingin si Mark. Anong ako lang? Hoy, pareho kaya tayong pumatay kay Liza. Huwag mo nga isisi sa akin lahat. Natawa lang naman si Mark kay Carla habang si Carla ay tila naiinis. Kaya iniwan ni Mark si Carla sa sala at pumunta na sa kwarto nila. Ngunit halos atakihin sa puso si Carla nang makita niyang
Punong-puno ng dugo ang kama niya. May nakasulat din dito gamit ang dugo na mas lalo niyang kinatakot. Simula pa lang to ng bangungot ang buhay niyo. Kaya ihanda niyo ang sarili niyo sa madugo at nakakakilabot na pang araw-araw niyo. Pagbasa ni Carla sa nakasulat, nang pumasok si Mark, maging siya'y nakaramdam ng takot sa nakita niya. Napayaka pa si Carla kay Mark at nanginginig na tinuro ang kama. Oh, what's the meaning of that, Mark? Bakit may ganyan sa kama natin? Sinong magawa niyan? At anong ibig sabihin ng nakasulat na yan? Walang humpay na tanong niya kay Mark. Ngunit nanatiling tahimik si Mark dahil sa kabang nararamdaman niya. Answer me, Mark! I don't know, Carla. Wala akong ideya rito. Let's ask our maids. Naka-day off lahat ng maids natin, Mark. Then, who did this? Damn, this is not funny. Hindi to nakakatuwang prank if ever. Bakas na rin sa boss ni Mark ang galit. Ngunit wala pa rin silang ideya kung sinong may gawa ng lahat ng yun. Nagpa siyang dalawa na magpalipas ng gabi sa guest room. Pero nanatili naman silang alerto magdamag. Kinabukasan, ang akala ni Mark ay maayos na dahil bumalik ng mga katulong nila kaya naging kampante na sila. Sa tingin mo, sino kayang may gawa nun, Mark? Tanong ni Carla habang kumakain sila. Hindi ko rin alam eh. Chinek ko naman yung security footage. Pero wala naman ako nakitang may ibang pumasok sa bahay natin. Pero sabi ng security guard ng village, may mga vlogger na pumunta rito sa village. Kaya naisip ko na baka ng prank sila at nadaway pati bahay natin. But don't worry, wala naman na raw yung mga vlogger na yun. Umuwi na. Nakahinga ng maluwag si Carla at naging kampante muli siya na safe siya. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang may makita ulit siyang dugo sa loob ng kotse niya kagaya kagabi na may nakasulat din dito. Bulaga, nagulat ka ba? Sana mahimatay ka dahil deserve mo yan. Oh, ano na naman to? Pagbasa ni Carla, nanginginig siyang napaliw sa kotse at tinawag si Mark na kasalukuyang palabas pa lamang ng bahay nila. What happened? Bakit ka sumisigaw? Ayos ka lang ba, Carla? Mark, there's blood inside my car. Parehong-pareho ang kulay ng dugo kagabi na nakita natin sa kama. Is this part of their prank? I don't know. Just wait here, okay? I'll check your car. Ani pa ni Mark at nilapitan ng kotse ni Carla. Wala naman siyang ibang nakita kundi ang dugong nakakalat sa buong upuan ng kotse at may nakasulat sa salamin gamit din ng dugo. Hindi na maganda to. We need to report this, Carla. No. Ayokong malaman nila, Mommy, to. Alam mong maraming kalaban ng pamilya namin. What if one of them pala ang may gawa nito? Siguradong malaking skandalo to. Just check the CCTV of our house, please. Wala nang nagawa si Mark kundi sundin ang utos ni Carla. Ngunit kagaya ng dati, wala pa rin silang makitang kahina-hinalang tao na pwedeng gumawa na labis silang pinagtaka. This is insane. Bakit parang may mali sa surveillance natin, Carla? Bakit parang may ibang nagmo-monitor bukod sa atin? Hindi kaya nahack tong security camera natin? Umiling si Carla. Imposible ang tinura ni Mark sapagkat ang pamilya mismo ni Carla ang nagpalagay nito sa bahay nila. And not just anyone can hack the CCTV that they have. Magiging insulto yun sa pamilya ko kapag nalaman nilang iniisip pong nahack ang CCTV natin. Bakit ba puro ka kontra sa mga sinasabi ko? This is not a joke, Carla. This is a serious matter na pwedeng maglagay sa panganib ang buhay natin. Then, let's hire a security guard. Yung magaling sa martial arts at magaling gumamit ng baril, Mark. Stop relying on other people, Carla. Kailangan natin kumilos or else pati ang pamilya mo at ang sekretong pinakaiingat-ingatan niyo ay mabubunyag kung sakaling meron ng gustong pumatay sa atin. Napatulala naman si Carla. Tumas din ang balahibo niya habang nakatitig kay Mark. Hindi pwede, Mark. Gumawa ka ng paraan. Paano? Kung puro ka kontra sa suggestion ko. We need a cop to investigate this incident, Carla. Huwag muna. Magmatsyag na muna tayo. Sigurado akong babalikin para gumawa na naman ng nakakatakot. Papatayin yata ako ng prankster na yan sa kabay.
Napabuntong hininga na lamang si Mark at walang nagawa kundi ang tumango kay Carla. Fine. Call your parents. Sabihin mo kailangan natin ng another 6 security guards. Gumawa ka na lamang ng way kung paano sila mapapapayag. Or else, I'll tell them everything. Ako nang bahala, Mark. Don't worry. Sagot ni Carla habang hindi maalis ang tingin sa likod ng kotse ni Mark dahil tila may taong nakamasid sa kanila habang nag-uusap. Ngunit nang lapitan to ni Carla, napaupo na lamang siya sa lupa nang makita niyang isang ribulto ng babaeng matagal na nga nilang inilibing sa hukay. Liza? Hindi makapaniwalang tura ni Mark nang makita niya rin ang ribulto. Sa tapat nito ay may isang kutsilong punong-puno ng dugo at may nakasulat. Ang mga kaluluwang hindi matanggap ang pagkamatay nila ay pipiliting bumangon sa hukay para lamang makaganti sa mga taong gumawa ng masama sa kanila. Pagbasa ni Mark sa sulat at kagaya ni Carla, napaupo na rin to sa lupa habang nanginginig. Imposible namang mabuhay ang patay, Mark, di ba? Oo, pero sinong may gawa nito? Samantala, palihim na napangisi si Liza habang nasa harap ng monitor. Kitang-kita niya kung paano matakot si Carl at Mark na siya namang kinatuwa niya. Ang say nilang panooring takot na takot. Hindi nga umaabot ng 24 oras ay nakita ko na agad ang iba't ibang ekspresyon ng mga mukha nila after 3 years. But, hindi pa ako satisfied. Ano pang balak mo? Ipagpapatuloy mo pa ba yung pananakot mo sa kanila? At paano ka nga pala natutong manghak? Ang dami mo namang talent, Liza. Natutunan ko lang to sa pamilya ng kumukop sa akin. Sa mga magulang mismo ni Carla. Hindi ko rin expected na useful pala yun in the future. So sobrang useful. Sa anak nila mismo mo unang ginamit. Unbelievable! Halos mag-iisang buwan na siyang namumuhay bilang Vale Cruz. At para sa kanya, hindi madali ang buhay ni Vale. Alam mo, ang hirap pala maging Vale Cruz, no? Ang daming obligasyon sa buhay. Paano niya nakakaya lahat ng yun? Ay, flexible talaga kasi si Vale at focus talaga sa work niya at hindi nag-i-entertain ng lalaki sa buhay. Kaya nga kahit si Leo hindi umubra dyan kahit anong diskarte nun. Niligawan ba dati ni Leo si Vale? Nope, pero halata namang gusto ni Leo si Vale. The way he cares about Vale is ibang-iba pagdating sa akin na pinsan niya. Maganda naman kasi talaga si Vale at sobrang talented ba. Kahit ako kung naging lalaki lang ako at hindi ko siya kamag-anak, sigurado akong magugustuhan ko rin siya. Nakangiting sabi ni Liza, ngunit natigil ang pag-uusap nila nang dumating si Leo habang nakangiti. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ganyan na lamang siya makatingin sa mukha ko. Crush niya pala yung may-ari ng mukha nito. Bulong pa ni Liza. I've heard about what you did, Liza. Thank you for helping us para mapabilis ang pag-iimbestiga namin tungkol sa pagkamatay ni Vale. Wala yun. Malaki rin ang natulong sa akin ng team niyo. Kung hindi dahil sa tulong ng team ni Vale, hindi ako makakakuha ng ebidensya ng gabing tinulak ako sa ilog. Yung footage na yun, galing yun sa camera ni Vale. Nakuha namin ang araw na natagpuan namin kayo sa ilog. So, ibig sabihin, pwedeng may kinalaman din sila Carl at Mark sa pagkamatay ni Vale, Leo? Oo. Pero kailangan pa natin ng sapat na pruweba para dyan. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lamang kikilos ng hindi konkretong ebidensya. Napakasama talaga nila. Wala talaga silang pinapalagpas. Katang taong ang hangad lang ay hustisya, binawian nila ng buhay. Sino ba sila sa inaakala nila? Diyos? Nahihirapan na akong pigilan ng sarili kong sugurin sila, Leo. Hinawakan ni Leo ang balikat ni Liza. Don't. Malapit mo silang makaharap. May all the record akong nakuha galing sa kaibigan ni Mark na spy natin sa loob ng kumpanya nila. Kaya isasama kita bukas ng gabi para umatin ng gala. At doon natin ibubunyag lahat ng baho ni Mark at ng kumpanya niya. Talaga? Ay, umaayon talaga sa akin ng panahon. Salamat, Leo. Napatikim naman si Athena at dinuro ang kamay ni Liza na nakahawak pa rin sa kamay ni Leo na ngayon ay pulang-pula ng buong muka. Ay, sorry. Na-carried away lang. It's okay. See you tomorrow evening. Samantala, naging mabilis lamang ang oras
At namalay na lamang ni Liza ay naroon na siya sa engranding event kung saan naroon ang bigating negosyante, kabilang si Leo na escort niya ngayon. Maraming bumati sa kanila, ngunit napahinto sila nang humarang si Mark at Carla sa kanila. "Oh my gosh, you're Vale, right? I'm your fan. Can we talk? Can we take a picture?" Napalayo si Liza dito at tiningnan to ng may pandidiri. "Talian mo naman ang aso mo, Mark." Nakangising sabi naman ni Leo kay Mark na ngayon ay galit nang nakatingin sa kanila. "Yabang mo rin ano. Who do you think you are, ha, Leo? At sino rin tong date mo sa inaakala niya? Kung makatingin sa asawa ko parang diring-diri ah." "Excuse me? I am Vale Cruz." Ang lalabas ng lahat ng baho ninyo. Nakita pa ni Liza kung paano bumalata ang kaba sa mukha ni Mark na mas lalong kinalawak ng kanyang ngiti. "Narinig mo ba yun, ha, Mark? Baka nakakalimutan mo kung anong kayang gawin ni Miss Vale. Be careful." Makahulugang sabi pa ni Leo at inaya na nga si Liza ang maupo. Nagsimula ng event at hindi inaasahan ni Liza na isa sa mga guest speaker si Mark at Carla. Ibinahagi nila ang kaling buhay mag-asawa at kung paano nila pinanatiling matatag ang relasyon nila. Nagpanggap din si Mark na umiiyak nang mabanggit ang pangalan niya. Lintik ang peke. Matagal pa ba bago niyo i-play yung audio record, Leo? Naiinis na ako sa kakornihan nila. Baka naman kasi mahal mo pa si Mark. Baka ikaw lang naman may gusto kay Mark. Sa akin mo pa ibibintang. Chill, malapit na. Magpa-play sila ng video maya-maya para sa marketing nila at doon lilitaw ang audio record. At totoo nga ang sinabi ni Leo dahil hindi pa man tumagal ng 1 minuto ang video para sa marketing nila, agad na nag-play ang audio record nila kung saan nag-uusap si Mark at Carla kasamang isa pang lalaking kaibigan ni Leo. "Ano ba kayo? Hindi nila yun malalaman na ninakaw natin ang buong design ng mga damit ng kumpanya nila, Leo. Dahil tayong mauunang lalabas sa Fashion Week. Kaya calm down." Pero paano kung bigla na lang silang mag-skandalo, Mark? Alam mo naman kung ilang beses mo na silang ninakawan hindi lang ng design. Di ba? Baka mabulilyaso pa ang plano natin. Lalo kapag nalaman nilang tayo ang dahilan, kaya namatay ang isa sa mga empleyado nila. Dahil sa pressure mong nakawan ng mga diamond nila sa opisina niya. Hindi niya malalaman yun, Carla. Umugong ang ingay sa loob ng venue kung saan naroon sila Liza. Bakas rin sa mukha ni Mark ang takot dahil sa video record na na-play. What the? Grabing kasamaan talaga nila. Ayos ka lang, Leo? Tanong ni Liza kay Leo na ngayon ay nanggagalaitin na sa galit. Mas nagkagulo ang mga tao sa loob nang may pumasok ng mga pulis at hinuli sila Carla at Mark. Umiiyak si Carla ang nagpupumiglas sa mga pulis upang pakawalan, ngunit hindi ito pinakinggan. Nang maglakad na to sa harap nila, ay may kung anong inabot sa kanya si Mark. Ha? Bakit binigyan niya ako ng sobre? Solicitation ba para sa pangpiyansa niya? Nakangiwi pang sabi ni Liza kay Leo, ngunit nang buksan niya to ay namilog ang kanyang mga mata. Isang larawan ng isang babaeng kamukha ng lumang mukha ni Liza na iniahon din sa ilog at may sulat na nagsasabing may iba pang biktimang nakuha niya sa loob ng kotse. Iba pang biktima? Anong ibig sabihin yan? At bakit nandyan ka? Kailan yan? Kasi sigurado akong hindi na makikilalang mukha mo nang iahon ka namin sa ilog, Liza. Hindi ko rin alam, Leo. Kailangan ko makausap si Mark. Kailangan kong malaman kung sino to. Hindi mo pa pwedeng gawin yun. Hindi pa ngayon, Liza. Pero kailangan ko malaman kung ako bang nasa larawang to o may iba pa. Please, wag mong bitinin ang kuryosidad ko, Leo. Ayoko pang mabaliw. Wala na ngang nagawa si Leo kundi ang pumayag sa kagustuhan ni Liza. Kaya kinabukasan pinuntahan nila si Mark sa loob ng kulungan. Anong kailangan niyo sa akin? Anong ibig sabihin ng larawang inabot mo sa akin? Sino ang babaeng nasa picture, Mark? Iyon, hindi ko rin alam. Pero isa lang nasisiguro ko. Hindi yun ang pumanaw kong asawa. Paano mo naman nasisiguro yan? Kamukhang kamukha nga ng asawa mo. Here. Ito lang natirang picture ni Liza sa akin. Ipagkumpara niyo sa larawan na inabot ko sa Evil. Hindi ba't ibang iba?
Hindi ganun kapait si Liza. At hindi rin ganun ang mga mata niya. Pero hindi ko alam kung sino nga ba yun. Pero sigurado kung hindi si Liza yun. Wala bang namagit sa yung pumanong mong asawa na baka may kambal siya? Hindi ko alam. Siguro baka meron pero limot ko na. Where did you get this picture, Mark? Iyan ang pinagtaka ko eh. Nakuha ko yun sa gamit ni Carla. Kaya palihim ko na kinuha para ipagkumpara ang picture ni Liza at ng babaeng yan. Pero wala akong makuhang sagot. Kaya mo binigay sa akin? Ano naman ang pakay mo? At binigyan mo to sa akin? Alam kong ikaw lang makakasagot sa lahat ng katanungan ko. Dahil magaling kang mag-imbestiga. Ikaw lang din ang alam kong malalapitan ko pagdating dyan. Napatigas si Liza dahil sa sinabi ni Mark. Napatingin siya kay Leo na kagaya niya ay bakas ang pagkalito sa mukha nito. Bakit naman ako? Paano mo nasisigurong tutulungan nga kita? Dahil nagawa mo na yun sa akin yun. Nang munti ka na ako mahuli ng gwardya ng mga Hernandez. Nang minsang magawi ko sa secret hideout nila. Nang gabing mawala si Liza. Ano? Hindi kita maintindihan, Mark. Pumunta ka sa hacienda ng mga Hernandez at nakita kitang pumunta sa isang tunnel kung saan madalas sa pinagbabawal na papuntahan ng mga magulang ni Carla. Dahil maraming raw wild animals doon. Pero nang sinundan kita ron, imbes na wild animals ang makita ko, ay isang maliit na villa at sobrang daming bantay ng mga armadong lalaking nakita ko. Pasalamat pa nga ako dahil niligtas mo ako nun eh. Wala akong maalala, Mark. Aware ka naman sigurong 3 taon na akong nakoma, di ba? Kaya may mga alaalang nawala sa akin eh. And isa na siguro yun sa nawala. Napakamot ulo naman si Mark at tila may inaalala. Baka maalala mo kapag nahanap mo yung notebook na hawak-hawak mo habang palabas tayo ng tunnel. Nabanggit mo pa na journal mo yun dahil makakalimutin ka na. Hindi na nagsayang pa ng oras si Liza at Leo. Agad nilang iniwan si Mark at tumungo sa opisina ni Vale upang hanapin ang notebook na tinutukoy ni Mark upang masagot lahat ng katanungan sa kanilang isipan. 3 araw nang nakakaraan nang magsimulang maghanap si Liza at Leo ng journal ni Vale, ngunit wala pa rin silang mahanap. Hindi ba't close kayong dalawa ni Vale? Bakit hindi mo alam kung saan posibleng itago niya yun? Privacy niya yun. Bakit naman niya sasabihin sa akin kung saan niya itatago yun? Sabagay. Pero hindi kayo inagos na yun. Kasi di ba nang gabing mawala raw ako, pupunta si Vale sa hacienda ng mga Hernandez. At yun din mismong araw na hinulog nila ako sa ilog. Napahinto naman sa paghahanap si Leo at napahilod sa kanyang sentido. You're right. Bakit hindi ko naman naisip yun? Pero baka may ibang naiwang ebidensya sa Vale tungkol sa tunnel na nabanggit ni Mark. Let's keep searching, Liza. Nagpatuloy nga sila sa paghahanap hanggang sa mapadako si Liza sa isang maliit na safety box sa ilalim ng table ni Vale. Sinubukan nitong buksan, ngunit maling password ang nakalagay. Kaya nagpasya siyang tawagin si Leo. Sobrang natuwa si Liza nang mabuksan ni Leo ang safety box. Tumambad sa kanilang mga litrato at mga papel na may nakasulat na tiyak niyang sulat ni Vale yun. Sinimulan nilang basahin isa-isa hanggang sa may mabasa si Liza. Isang pamilyar na pangalan pero hindi niya alam kung saan niya yun narinig. Liza, look. Do you know them? Pagtawag sa kanyang Leo at pinakitang isang family picture kung saan kabilang si Liza at ang mga magulang niya. Ngunit nagulat siya nang may isa pang kamukha niyang naroon. Sino siya? I think she's your twin. Look, read this. At siguro hindi ko ang iniimbestigahan ni Vale, kundi itong totoong kambal mo ng pangalan ni Lian. Minsan ko na rin kasing nakita ang picture ni Lian sa cellphone niya. Pero bakit hindi ko maalalang may kambal pala ako? Paano nangyari yun? Well, according to Athena, may nakita silang isang gamot pampawala ng memorya nang mag-blood test siya. And I guess that's the reason kaya pati sarili mong kapatid nakalimutan mo. Pero hindi yun ang concern natin ngayon. Kailangan nating ma-rescue ang kambal mo sa lalong madaling panahon para rin ma-uncover na natin ang totoo sa likod ng pagkamatay ni Vale. Bago tuluyang pumunta sa hacienda ng mga Hernandez si Liza at Leo, gumawa muna sila ng plano at kumuha ng map, kabuuan ng hacienda, upang hindi sila maligaw. Hindi pamilyar sa akin ang daang to,
Pero madalas pumupunta doon si Carla kasamang mga magulang niya. Hindi nga lang ako pinapayagang sumama. Kuwento ni Liza habang nakaturo sa tunnel na malapit sa maisa ng mga Hernandez. Let's stick to the map para hindi tayo marigaw. Kailangan kumilos agad tayo. Dahil sigurado kong mas lalong magiging mahigpit ang gwardya ng mga Hernandez kapag nalaman nilang nakulong na si Carla. Sige, kung handa ng lahat, kailangan nga natin kumilos agad para masagip ko ang kakambal ko. At baka malaman pa natin kung sinong pumatay sa totoong Vale. Oo. Mag-iingat lang tayo pareho, lalo ka na Liza. Kapag natapos ang misyong to, mag-usap tayo ulit. Bakit? May pagtatapat ako sa'yo. Na ano? Na ikaw ang pumatay kay Vale? Hindi, paliw. Ano nga? Basta, mag-focus ka na lang sa pinapagawa ko sa'yo Liza, para maaga tayong makauwi. Kibit-balikat naman si Liza habang hindi pa rin mapigil ang asarin si Leo gamit ang tingin. Nang matapos silang ihanda ang mga kailangan nilang dalhin, ay nagpa siya nang umuwi si Liza. Sumama sa kanya si Leo at sa bahay nila Vale sila magpapalipas ng gabi kasama si Athena upang ayusin ang kasong pwedeng isang pake ni Carl at Mark. Bakit ngayon lang kayo? Kanina pa ako nabuburyo sa bahay na to eh. Bungad na tanong sa kanila ni Athena. Ngumiti si Liza kay Athena at niyakap to. Marami-rami din kasi kaming nakalat na impormasyon at ebidensya para sa pamilya Hernandez. Di nice. Gustong-gusto ko nang matapos ang problema natin sa mga Hernandez dahil nakakainis na. Hindi man lamang ako makaramdam ng totoong kasiyahan dahil sa maraming isipin eh. Don't worry Athena. Malapit ang matapos ang problema natin. Kailangan lang talaga naming sagipin ang kambal ko na hindi ko man lamang maalala dahil sa lintik na kalupitan ni Carla na yun at ang mga magulang niya. May plano ka bang sabihin sa lahat ng tao ni ikaw si Liza at hindi si Vale? Hindi ko rin alam, Leo. Ayokong madumihin ang pangalan ni Vale. Pero ayoko rin namang angkinin kung anong pag-aari niya. Nakakakonsensya. Patay na nga siya, nanakawin pa natin ng identity. Hey, don't say that. Hindi mo naman totally ninakaw ang lahat kay Vale. Hiniram mo lang. At nakikita naman namin na you can be Vale dahil kagaya mo. Determinado. At palaban din si Vale kapag hustisya ng usapan. So you don't have to feel guilty about that. At isa pa, kami dapat nila yung makaramdam ng guilt at mag-sorry sa'yo. Dahil kami naman talaga originally ang nagdesisyong gawin kang Vale. So I'm so sorry, Liza. Tila hinipo naman ang puso ni Liza sa sinabi ni Athena. For the past 6 months, naging malapit si Liza kay Athena kahit pinangako niya sa kaning sariling hindi siya magtitiwala pa sa iba. Napatingin naman siya kay Leo. Aminado si Liza kahit sa mikling panahong nakilala niya si Leo, masisabi niya sa kaning sariling hindi mahirap magustuhan sobrang bait nitong binata. Pero hindi umaasa si Liza nga magugustuhan din siya ni Leo. O kung magugustuhan man siya nito, sigurado siyang dahil lang sa mukhang meron siya ngayon sa mukha ni Vale. Makalipas ang 2 araw, kumpleto na ang plano ni Liza at Leo, kaya kinagabihan ay nagtungo na nga sila sa hasyenda ng mga Hernandez. Akala ko talaga mahirapan tayong makapasok Mabuti na lang talaga. Nandiyan ka Liza. Nakangiting sabi ni Leo nang sandaling makapasok sila sa tunnel. Magpasalamat ka kamo dahil tanda ko pang pasikot-sikot rito sa hasyenda nila. Pero sa tinagal-tagal ko rito, hindi ko alam na may ganito pala kagad ng lugar dito sa loob ng hasyenda nila. Ganun talaga kapag may tinatago. Teka, paano tayo makakapasok nang hindi nila mamalayan kung ganyang kadami ang bantay? We have no choice but to distract them, Liza. Ha? Paano? I'm going to distract them. Pumunta ka sa bahagi na yun. Kasya ka naman siguro sa may nabutas na yun Papunta yun sa dining area. Just search every room. Don't forget to use your gun, okay? Hindi pa man nakakasagot si Liza, ay agad nang nagpaputok ng baril si Leo. Kaya aligaga siyang sinunod ang tinuro nitong daan. At tama nga to, nalang sandaling makapasok siya, ay nasa dining area na sila. Ngunit nagulat si Liza nang bumungad sa kanyang dalawang naglalakihang armadong lalaki. Agad niyang pinaputakan to ng baril na tamaan ni Liza ang binti ng isa habang sa hita naman ng isa. Kinuha ni Liza ang pagkakataong yon para sipain ito ang leeg ng isa at siniko naman niya ang batok ng isa. Nang akalin ni Liza ay mawawala na nga ng malay mga to ay agad siyang tumayo, ngunit agad din siyang napaluhod ang sipain siya nito
kaya wala na siyang nagawa kundi baril ang gitnang bahagi nito. Sige, subukan mong sumunod sa akin at magagaya ka sa kasama mong yan na nawala ng kaligayahan. Napaatras naman to hanggang sa makalayo si Liza. Isa-isang hinalughog ni Liza ang bawat silid na madaraanan niya. Ngunit nakarating na siya sa dulo, hindi pa rin niya nakita ang kanyang kahambal. Pagkos, si Leo ang kanyang natagpuan na may tama ng baril sa braso, kaya agad niya itong nilapitan. Hey, did you find your twin? Hindi pa, pero kailangan na nating tumakas, Leo. May tama ka ng baril at kailangan agad nating magamot ni Athena. No, it's okay. Mababaw lang naman to eh. Let's go. Let's continue to find your twin. May nakita kong daan kung saan walang bantay at may isang kwarto doon na nakalak. Maingat silang naglakad palabas ng villa at tumungo sila sa likod nito kung saan may isa pang maliit na storage room na nakalak. Kaya agad sinira ni Leo ang kandado nito. Nang sandaling mabuksan to ay kumabog ang puso ni Liza nang tumambad sa kanya ang babaeng kamukhang kamukha niya nang hindi pa siya naging veil. Tulungan niyo ako. Agad nilapitan ni Leo ang kakambal ni Liza nang sandaling mawalan to ng malay. Dali-daling itong binuhat palabas. Ngunit nang malapit na sila sa daan patungo sa dinaraanan ni Liza kanina, ay agad silang hinarang ng armadong lalaki. Ay, eto na naman sila. Mauna na kay Leo. Susunod na lang ako. Pero paano ka, Liza? Tatapusin ko lang to. No, ilang minuto na lang ay darating ang backup natin kasama si Athena at ang team. Kaya hindi ako makakapayag na lalaban ka sa kanilang mag-isa. Hindi ngayon ang tamang oras para mangaral, Leo. Let me handle this. Ngunit naging matigas si Leo, kaya hindi na nagawang pigilan pa ni Liza to. Mabilis na sumunod si Liza sa lamang lalaki na nasa harap nila. Gamit ang natitira niyang lakas, buong pwersa niyang pinatamaan ng suntok ang lalaking lumapit sa kanya. Hindi pa siya nakontento, ginamit pa niya ang baril niya upang pukpukin ang ulo nito, sabay tuhod sa pagkalalaki. Napatingin siya kay Leo na nakaawang na ang labi habang nakatingin sa kanya. Napangiti na lamang si Liza at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Maya-maya, narinig na nga nilang ingay ng sasakyang panghimpapawid, kaya nakahinga na nga ng maluwag sila Liza. Agad inaresto ang lahat ng sangkot sa pangingidnap ng kanyang kambal. Maging ang mamagulang ni Carla ay hinuli din. Liza, magpahinga ka naman muna. Ako nang bahalang magbantay sa kambal mo. Ani Athena kay Liza. Kasalukuyang naka-admit ang kambal ni Liza at halos magtatatlong araw na tong walang malay, kaya 3 araw na rin walang tulog si Liza. Hindi, ayos lang. Kaya ko pa naman. Nakakaidip naman ako rito paminsan-minsan. Hindi matulog ka muna habang nandito ako. Dinalhan kita ulit ng pamalit mo. Dadalo din daw si Leo mamaya at ibibiling kita para makatulog ka ng maayos. Huwag na, nakakahiya. Si Leo na nga nag-aasikaso ng lahat kaya ayoko nang abalahin pa siya. Ano ka ba, Liza? Hindi ka abala para kay Leo dahil espesyal ka. Wala kang maliloko dito, Athena. Hayaan mo na nga muna ako makatulog dahil inaantok na rin ako Gisingin mo na lang ako kapag alis ka na, okay? Sige, stay tight, Liza. Samantala, nang sa muling pagmulat ng mata ni Liza, ang mukha agad ni Leo ang unang bumungad sa kanya. Nakakunot-no pa to habang titig na titig sa buong mukha niya, kaya sinamangutan niya to. Oh, bakit ka ganyan makatitig? Mismo na bang may-ari ng mukha nito? Tumango naman si Leo. Medyo. Pero mas miss kita, Liza. Sus, nambola pa siya. Ano namang ginagawa mo rito? Binabantayin ka habang natutulog. Teka, anong oras na ba? Bakit nandito ka pa? 6 a.m. Bakit? Pinapauwi mo na ba ako ng ganito kaaga? What? 6 a.m.? Parang sa pagkakatanda ko. 3:00 ako ng hapon natulog Tapos ngayon sasabihin mong 6 a.m. na? Sinong niloloko mo Wala. Tingnan mo na lang ang orasan para maniwala ka. Agad namang kinuha ni Liza ang cellphone niya at hindi nga nagsisinungaling si Leo. Nagising na rin si Lian. Pero hindi ka na niya pinagising pa dahil alam niya ring puyat na puyat ka. Ha? Bakit naman hindi? Anong sabi ni Lian? May masakit ba sa kanya? Kumain ba siya? Kumain siya, oo. May masakit sa kanya.
Siguro meron. Yung katawan niya. Dahil bubog sarado daw siya ni Carla at ang mga magulang nito. Bakit mo naman pinakwento agad? Paano ko mabinat yon? Ito namang si Leo masyadong atat to. Hindi ko pinakwento. Nabanggit niya lang dati tinanong siya ni Athena kung may masakit pa ba sa kanya. Pasensya na ha. Ayoko lang na mabinat yung kapatid ko. Awang-awa nga ako sa sitwasyong nalat na natin siya nung gabing yun eh. Kaya hahayaan ko siya kung kailan niya gustong sabihin ng lahat. Ayokong madaliin siya. Ayokong matrigger yung trauma niya sa mga ala-alang meron siya. Don't worry. Hindi naman natin siya pipilitin kung hindi niya pa kaya. By the way, kumain ka na muna. Inilapag ni Leo sa harap ni Liza ang dalawang Tupperware na punong-puno ng kanin at ulam. Ikaw may luto nito? Oo. Sino pa ba sa inaakala mo? Mga katulong niyo malamang. Hindi pa ba panis to? Mukhang kagabi pa to ah. Kani-kanina lang yan. Umuwi muna ako bandang 4 AM para may pagluto kita. Wow. Hindi mo ba ako susumbatan pag ginain ko yan? Bakit naman kita susumbatan? You know what? Kung ayaw mong kumain, edi wag. Ibigay ko lang to sa mga nurse na pabalik-balik rito habang nakangiti sa akin. Ano namang kinalaman ng mga nurse na yun? Wala. Ang gaganda lang nila. Ay, kaya pala hindi ka magustuhan ni Vale. Dahil pabaero ka rin no? Hindi ka loyal na lalaki. Ekis sa'yo, Brad. Sino namang may sabi siyang nagustuhan ko si Vale? Si Athena. Bakit hindi ba totoo? Hindi siya ganun. Nagustuhan ko siya, oo. Pero bata pa kami nun, okay? Kapatid na babae ang turing ko kay Vale. Huwag kang ano dyan. Hindi na lamang pinansin ni Liza ang sinasabi ni Leo dahil nagsimula na siyang kumain. Manhid ka ba, Liza? Naibaba naman ni Liza ang hawak ng kutsara at tumingin kay Leo. Bakit? Depende sa sitwasyon, Leo. Sinabi ko bang sugutin mo yun? What? Alam mo, ang labo mo rin no. Wala akong maintindihan sa kabaliwan mo. Ang hirap magagusto sa'yo. Nagmumukha lang ewan dahil sa pagiging sarkastiko mo. Napahinto si Liza sa pagmuya at ipinilig ang ulo niya. Nagbabaka sakaling mali ang pagkakarinig niya sa sinabi ni Leo. Joke ba yun, Leo? Mukha ba akong joker ha, Liza? Medyo. Ay, ano ba naman yun, Liza? Hindi mo ba makuhang gusto kong iparating ha? I like you. Hindi ko nga, pero hindi naman yata ka panipaniwala. Paano mo naman ako nagustuhan? Kaya rin nagsimula yan. Baka naman tong mukha ni Will ang rason kaya mo ako nagustuhan. Hindi. Bago ka naging Vale, nagustuhan muna kita bilang Liza. Yan, yung mukha ng kambal mo. Ganyan ang mukhang nagustuhan ko nung una. Kailan yun? Nang mabangga mo ako sa UP habang nag-jogging ka. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataong malaman ng pangalan mo. Dahil hindi na muli tayo nagkita. Pero hindi naman kita nakalimutan Ang masaklap nga lang nang muli kitang makita. Kasama mo na si Mark at napag-alaman kong asawa mo na siya. Sunod-sunod ang pagkurap ni Liza habang hindi mapigilang mapaawang ang labi nito. Ang akala ko nung una, hindi mo ako magugustuhan as Liza. Yan tayo Parang lahat ng tao na mamatay sa maling akala. I have liked you for a long time, Liza. Gets mo ba? Oo. Bakit daw paulit-ulit ka? Hindi mo ba alam ang salitang awkward? Alam ko. But I need your answer. Ora mismo? Bonak naman to. Kotang-kota na nga ako sa kahihiyan ko ngayon Tapos hihingan mo pa ako ng sagot ora mismo? Lakas din ang trip mo. I'm sorry. But I'm serious. I like you. I'm not going to pressure you to like me back. I just wanted to confess. Gusto rin naman kita. Pero seriously? In front of my sinigang? What? Bakit hindi ba? Wrong timing yung confession mo. Hindi ka dapat nagko-confess ng feelings mo sa taong kumakain. Next time huwag kang ganyan, okay? My next time pa, Liza? Unbelievable. Napalamukos ang mukha si Leo at tila frustrated sa sinabi ni Liza. Gusto mo lang ako. Wala kang balak maging boyfriend ko? Uy, wala akong sinabing ganyan Sus, dyan ka na nga. Mukhang gising ng kapatid ko. I need to talk to her. Sad ni Liza habang nakatingin kay Lian na
na nakangiti na nga sa kanila. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit pa rin bang katawan mo, Lian? Medyo. Pero okay naman na ako. I can give a testimony about what happened to me, Liza. About what happened to our family 25 years ago. What do you mean? They killed our parents because of the greediness. Nalaman nilang may iniwan si Lolo kay Papa noon na kayamanan. At yun ang Hacienda Hernandez na ngayon ay inangkin na nga ng pamilya ni Carla. Tinago nila ako at kinulong sa storage room para hindi tayo makita. They give you a message to be able to forget everything, including your past. Bakit naman nila ginawa sa atin yung Lian? Bakit sila umabot sa puntong kung ganung yaman ng palang gusto nila? Bakit kailangan pa nilang pumatay ng tao? Dahil sakim sila. Hayok sila pagdating sa kayamanan. Pinaghiwalay nila tayo para hindi natin mabawing ari-ari ang inangkin nila. Lahat ng yamang meron ng pamilya ni Carla. Sa atin lahat ng yon. May titulo akong hawak na nakakapagpatunay na kay Papa nakapangalan ng buong Hacienda Hernandez at ng kumpanyang pinaghaharian nila. May tsansa pa bang mabawi natin tulian? Mayroon, malaki. Teka, paano mo nga pala nalamang ako si Liza? Kinuwento nila ang buong pangyari para hindi ako malito, Liza. Ang totoo kasi niyan, nakausap ko na nun si Miss Vale. Nangako siyang tutulungan niya akong makatakas. Nakwento ko na rin lahat sa kanyang tungkol sa ginawa sa atin ng mga Hernandez. Madalas siyang pumupunta sa kwarto kung saan ako nakakulong. Pero hindi na siya nakabalik pa ng gabing pinuntahan niya ako. Dalang isang flash drive na binigay niya sa akin. Inabot ni Lian ang flash drive na tinutukoy niya kay Liza. At agad naman tong binigay kay Leo upang i-check ang laman nito sa dala niyang laptop. Wow! Contains of concrete evidence for Hernandez. Magagamit natin to lahat just to prove na kayong may karapatan sa ari-ari ang inangkin nila. But I need to ask you something, Lian. Go ahead, Mr. Leo. I'm all ears. May alam ka ba sa pagkamatay ni Vale? Do you have any idea kung sinong may gawa nun? Hindi niyo pa alam? Akala ko kaya niyo pinakulong si Mark at Carla dahil doon. Anong ibig mong sabihin? Si Mark ang pumatay kay Miss Vale. According sa narinig ko, nahagip daw ng CCTV camera kung paano ginawa ni Mark ang krimen. May access si Miss Vale sa lahat ng CCTV camera sa Hacienda. Kaya sigurado ako nakarecord yun sa laptop niya. Hanapin niyo na lang. Agad nagpaalam si Leo na aalis na para siyang tumingin sa naiwang laptop ni Vale. Habang naiwan naman si Liza ang emosyonal na nakatingin sa kanyang kambal. I'm sorry kung nakalimutan kita, Lian. Hindi mo kasalanan yun. As your older sister, ako dapat ang pumoprotekta sa'yo. I'm sorry for being absent when the world seems to hate you, Liza. Ayos lang. Ang mahalaga, nandito ka na at ligtas ka na. Pero teka lang muna. Hindi ba't kambal tayo? Yes. Hindi walang panganay sa atin, Lian. Meron. Akong naunang mailabas, okay? 2 minutes bago ka sumunod. Parehas lang yun. Parehong araw lang din naman tayo pinanganak eh. Nagpatuloy ang pag-uusap nilang magkambal habang si Leo ay abala sa paghahanap ng laptop ni Vale na naiwan nito sa bahay nila. Nakuha naman agad ni Leo ang pruwebang makakapagpatunay na si Mark ang pumatay kay Vale. Agad nag-file ng kaso sila Liza at Leo sa pagtatago ng mga Hernandez kay Lian at sa pagpatay ni Mark kay Vale. Hindi naman agad nahirapan silang madinig ng korte ang kaso nila dahil lahat ng ebidensya ay na-provide nila at nagtestigo rin si Lian. Inamin na rin ni Liza sa press ang lahat na hindi nga siya si Vale. Pero paniliwanag niya rin ang purpose ng team ni Vale para hindi masira ang pangalan ng totoong Vale. Thank you for everything, Leo. I owe you a lot. Wala yun. Gusto ko na rin makalaya ka sa konsensyang nararamdaman mo. Pwede mo na ulit ibalik ang dating mukha mo, Liza. Naghihintay lamang si Athenang sabihin mo yun sa kanya. Samantala, nang tuluyan ng mabulok sa kulungan sila Mark, Carla at ang mga Hernandez, nabawi ni Lian at Liza ang dapat sa kanila. Hindi ko inaakalang mararanasan ko pang gantong buhay kasama ka, Liza. Ang akala ko sa kamay ako ni Carla mamamatay. Thank you for being brave to save me. Emosyonal na sabi ni Lian kay Liza habang kasalukuyan silang naglilipat ng gamit sa bago nilang kondo. Ako rin, sobrang pasasalamat ko talaga kay Vale. Hindi ko siya makakalimutan, Liza. Nagsimulang muli si Liza kasama si Lian. Tinuloy din ni Leo ang paniligaw sa kanya.
Mabilis lamang lumipas ang taon hanggang sa makalipas ang 3 taon, naging mas magaan ang buhay ni Liza kasama si Lian at Leo. You look beautiful today, babe. Puri sa kanya ni Leo habang nasa isang mamahaling restaurant sila kumakain. Today lang, Leo. Kotang-kota na nga ako sa mga turistang nagsasabi niyan sa akin sa tuwing pumupunta sila sa Shandy. Pati ba naman dito sa expensive restaurant, makakarinig pa ako ng ganyan. Ano bang pinagsasabi mo dyan, babe? I'm just complimenting you. Tapos ang dami mo nang sinasabi. Tapos ngayon ikaw pang galit. Alam mo, sa loob ng 2 taon bilang mag-boyfriend at girlfriend tayo, mas naging babae ka pa sa akin Tapos sinaasta mo, kulang nilang sa'yo reglahin. Hey, watch your mouth, Liza. Napairap lamang si Liza kay Leo. Halos 2 taon na silang magkasintahan at 2 taon na rin niyang minamanage ang hasyenda na nabawi nila sa mga Hernandez. Ginawa nila tong tourist spot para naman mapakinabangan nila. Sa mababang halaga, masusulit na nga nilang libutin ang kabuuan ng hasyenda. Saan ka galing? May date kay ni Bayaw? Tanong ni Lian sa kanya nang makauwi siya galing sa date nilang 2 ni Leo. Oo, pero mukhang nabadrip sa akin parang sira. Ginalit mo na naman siya. Paano ka nun aasawahin kung ganyan ka lagi? Eh di wag. Parang pinipilit ko naman siya. Kumusta ka nga pala rito? Marami bang turista? Hindi ka nahihirapan? Ayos lang ako. Na-entertain nga ako sa mga batang bibo na nakikita ko rito By the way, ngayon ko lang napansin na mas maganda pala ako sa'yo, no? Magkamukha lang tayo, Lian. Walang lamang sa atin. Boyfriend ang nakalamang ko sa'yo. Lamang din yung pagiging demonyeta mo, Liza. Ay, ang shala. Nahiya ako sa pagiging santo mo, no? Diyan ka na nga. Hinawakan ni Liza ang mukha niya at pinagmastan niya ito sa salamin. 3 taon na rin nakakaraan magmula nang maipabalik ng mukha niya sa dati na siyang pinagpapasalamat niya. Kinabukasan, nagulat na lamang si Liza nang magising siya sa ingay na nagmumula sa labas ng kwarto niya. Pero mas nagulat siya nang paglabas niya ay naroon na nga sila Lian at Athena at si Leo na ngayon ay nakaluhod na sa kanyang harapan. Anong trip nyo at ang ingay-ingay nyo? Natutulog yung tao At ikaw, bakit ka naman nakaluhod sa harap ko, Aber? May kasalanan ka ba sa akin? Natampal naman ni Lian at Athena ang noo nila habang si Leo ay napahilot sa sentido. Will you marry me, Liza? Tanong ni Leo sa kanya na kinamilog ng kaning mata. Talagang hilig mo sa bad timing, ano? Magpo-propose ka sa akin ng bagong gising? Ay naku, Leo, kung hindi lang kita mahal na bigwas na kita. Just answer me, Liza. Eh ano pa nga ba? Eh di oo na lang. Natawa na lamang din si Leo at tila sanay na sanay sa ugaling meron si Liza. Agad din siya nitong niyakap at hinalikan sa noo. Mahal na mahal kita, Liza. Mahal din kita, Leo, at palagi kang tinutopak. Samantala, hindi na nila pinatagal ang pag-iisang dibdib dahil makalipas lamang ang 5 buwan, naging June bride na si Liza. Kinasal sila sa pangarap na simbahan ni Liza. At sa paglipas ng panahon, mas naging matagal ang relasyon ni Liza at Leo nang mabiyayaan sila ng kambal na anak. Tandaan, hindi mo kailangang maging masama para makabawi sa mga nagtaksil sa iyo. Ang totoong panalo ay kapag naging masaya ka at nahanap mong kapayapaan na kailanman ay hindi nila makukuha. Dito na nga po nagtatapos ang kwentong handog namin sa inyo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento. Dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!